Ipapatupad na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang dagdag sahod para sa mga military at uniform personnel simula January 2026. Tunghayan ang ulat kay Jovi Rodriguez. Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Executive Order No. 107 o ang pagtataas ng base pay ng mga military at uniformed personnel na ipapatupad sa 3 yugto simula taong 2026 hanggang 2028. Bilang pagkilala sa inyong walang sawang paglilingkod, dedikasyon at husay, ating itataas ang base pay ng MUP. Kasama rito ang lahat ng military and uniformed personnel mula sa Department of National Defense, Department of Interior and Local Government, Philippine Coast Guard, Bureau of Corrections, National Mapping and Resource Information Authority. Ito ay ipapatupad natin sa 3 tranche sa January 1, 2026, January 1, 2027 at January 1, 2028. Ang mga departamentong kabilang sa ipapatupad na aumento ay mula sa Department of National Defense, Department of Interior and Local Government, Philippine Coast Guard, Bureau of Corrections, National Mapping at Resource Information Authority. Maliban pa sa taas sahod sa susunod na taon para sa MUPs, magkakaroon rin ng dagdag subsistence allowance na 350 pesos per day na epektibo mula January 1, 2026. Ito ay tumaas ng 200 pesos mula sa dating 150 pesos na subsistence allowance kada araw. Kaugnay nito, binigyang diin rin ng Pangulong Marcos Jr. ang pagsisikap at sakripisyo ng lahat ng MUPs upang maprotektahan ang bansa at mamamayan, lalong-lalo na sa pagreresponde sa panahon ng mga nagdaang kalamidad. Ang ating mga MUP ang unang sumasagot sa tawag ng tungkulin, kahit kaakibat nito ang mga banta sa kanilang kaligtasan. Sa lupa, tubig o himpapawid, hindi kayo nagdadalawang isip na magsakripisyo ng inyong kaligtasan para sa kapakanan ng bawat Pilipino. Sa kabilang banda, nagpasalamat naman ang AFP at PNP sa dagdag sahod para sa mga kawani. Anila ito ay magsisilbing motibasyon sa kanilang patuloy na serbisyo publiko para sa mga mamamayang Pilipino. Jovi Rodriguez, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Patuloy naman ay sinusulong ni Senator Loren Legarda na maisama sa costing frameworks ng DPWH ang nature-based solution bilang isa sa mga pinakamabisang depensa laban sa kalamidad. Tunghayan ang ulat mula kay Reabel Medina. Sa kamakailang ginanap na plenary deliberations, isinulong ni Senador Loren Legarda ang kahalagaan ng nature-based solution sa paghahanda at pagkikwestiyon ng gastusin para sa mga pampublikong infrastruktura. Para sa panukalang 2026 budget ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Matatandaang matagal nang binigyang pansin ni Legarda ang pag-aalaga sa kalikasan dahil aniya, isa ito bilang pinakamabisang depensa laban sa mga kalamidad, partikular sa baha. Kaya naman patuloy na nananawagan si Legarda na isama sa mga costing framework ang mga disenyo na ekolohikal at hybrid kumpara sa traditional na civil work. Binigyang diin rin ni Legarda na ang mga constructed wetlands, vegetated floodplains, detention parks, bioswales, permeable surface, urban forest, mangrove at riparian restoration at iba pang climate resilient landscape interventions ay matatag laban sa climate extremes. Bukod dito, ang mga nabanggit ay makakatulong rin upang mas makatipid sa pangmatagalang panahon sapagkat aniya nakakatulong ito sa biodiversity, kalusugan at maging sa mga turismo. Ngunit paglilinaw ng senador kung patuloy na walang standardized costing frameworks, patuloy silang hindi maisasama sa formal na programming. Ayon pa sa pahayag ni Legarda, hindi sa dami ng semento masusukat ang halaga ng infrastruktura dahil ang tunay na value for money ay dapat kaakibat ang tibay at sustainabilidad na hatid ng nature-based solution sa mga komunidad. Dagdag pa niya, kung hindi maisasama ng DPWH ang costing nature-based solutions, sinasayang lang umano ang pagkakataong magtayo ng mas matalino at pangmatagalang infrastruktura. Tunod nito, nagpahiwatig din si Legarda sa pagbuo ng pilot program kaugnay ang Department of Environmental and Natural Resources o DENR, Department of Economic and Development o DepDev at akademya nang sa ganun ay makalikom ng local na cost data para sa nature-based at indigenous material-based infrastructure. Reabel Medina, nag-uulat para sa Golden Nation Network.
Tiniyak ni Speaker Faustino Bogie D. III na mananatiling nakaangkla sa tungkulin ang mga kongresista habang nagpapatuloy ang investigasyon na pananagutan ay bahagi ng tapat na paglilingkod sa bayan. Tunghayan ang aking ulat mula rito. Binigyan din ni House Speaker Faustino Bogie D. III na kahit may bagong kaso na inihain ng ICI at DPWH sa Ombudsman, mananatiling buo ang atensyon ng House sa tungkuling lehislatibo. Kanyang inihayag na handang makipagtulungan ang lahat ng miyembro ng Kamara iniimbestigahan man o hindi upang matiyak na maayos na may sasagawa ang mga proseso ng pananagutan. Kanyang binahagi na pinagtibay niya na manatiling nakasentro ang institusyon sa kapakanan ng publiko, kalakip ang pangako sa katapatan at integridad. Kanya ring pinahayag na mula nang maupo siya bilang speaker, malinaw ang direktiba ng Kamara na buong paggalang at pakikipagkooperasyon sa mandato ng ICI. Giit niya, hindi kailanman isasakripisyo ng mababang kapulungan ang paghahangad sa katotohanan, lalo na sa gitna ng mga aligasyon ng katiwalian. Giit pa niya bilang speaker na anumang investigasyon ay dapat magtulak tungo sa paglitaw ng buong katotohanan at hindi sa pagtatakip ng mga may sala. Dagdag pa niya na ang pananagutan ng mga lingkod bayan ay hindi dapat iwasan at dapat isulong upang mapanatili ang tiwala ng mga mamamayan sa mga institusyon. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Patuloy na pagtindig ang sa teritoryo ng Pilipinas. Ito ay isa sa mahalagang gampanin ng bansa ayon sa isang international advocacy at research group. Bunsod ng malaking epekto nito sa mundo. Narito ang ulat mula kay Princess Castro. Malaking papel umano ang pagtindig at paninindigan ng bansa sa teritoryo nito, partikular sa West Philippine Sea o WPS. Ito ay batay sa isang article na inilabas ng isang international research at advocacy group na think tank. Giit nito, malaki ang epekto nito sa lumalawak na ambisyon ng China para sa global domination. Partikular rito ang isinusulong na makamit ni China President Xi Jinping mula pa noong 2012 ang China Dream. Ito ay isang komprehensibong pambansang pananaw na naglalayong makamit ang Great Rejuvenation ng Chinese nation sa pamamagitan ng sentenaryo ng People's Republic of China sa taong 2049 para sa mas maunlad, malakas, demokratiko, sibilisado at nagkakaisang bansa. Sinasalamin sa naturang ulat na ang posisyon ng Pilipinas sa WPS ay mas malalim kaysa sa territorial claim sapagkat ito anila ay may mahalagang ambag sa pagpapanatili ng pandaigdigang kaayusan at paggalang sa batas. Sa panig ng respetadong Chairman Emeritus ng apat na civic-oriented organizations na si Dr. Jose Antonio Goitia, hindi intensyon ng bansa na maghimagsik ng tensyon, bagkus ay pinaglalaban lamang ang tama at patas na proseso. Matatandaan na taong 2016, napabura ng arbitral ruling ng United Nations Convention on the Law of the Sea ang bansa at iginiit ang sovereign rights sa likas na yaman na nakapaloob sa exclusive economic zone. Sa kabila ng pagkilalang ito, patuloy pa rin ang bansa sa pakikipaglaban sa legal na batayan na ito. Ayon pa sa think tank, dahil sa nakapwesto ang Pilipinas sa gitna ng mahalagang ruta ng kalakalan at seguridad, lubos na nakakaapekto ang mga desisyon ng gobyerno, hindi lang sa Southeast Asia, kundi pati na rin sa mas malawak na mundo. Ang pagpapahalaga at pagtatanggol sa karapatang teritoryo ay malaking kontribusyon para sa kapakanan ng mga umaasang mamamayan sa likas na yamang dala ng karagatang ito. Sa pagtatapos, binigyang diin ng Chairman Emeritus na hindi patitinag ang bansa sa kahit na anong panggigipit na gawin ng China, gaya ng nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mahinahon, makatarungan at makatuwirang pakikipagdialogo at para sa kinabukasan ng bayan. Princess Castro, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, nagsimula na ang Agrario Trade Fair 2025 kung saan tampok ang dekalidad na produktong agrikultural ng mga magsasaka na kabilang sa Agrarian Reform Beneficiaries Organization o ARBOS. Ito ngayon ang ulat mula kay Jovi Rodriguez. Dekalidad ng mga produktong agrikultura na gawa ng ating mga magsasaka mula pa sa iba't ibang lugar sa bansa ang tampok sa pagsisimula ng Agrario Trade Fair 2025 nitong Lunes sa Cubao, Quezon City.
Ang taunang trade fair na ito ay nagpapakita ng pinakamagagandang produkto mula sa Agrarian Reform Beneficiaries o ARBs at kanilang organizations o ARBOs na inorganisa ng Department of Agrarian Reform o DAR. Pinangunahan ni DAR Secretary Conrado Estrella ang pagtitipon, kabilang na sina Chairperson ng House Committee Agrarian Reform Eleanor Bulot Begtang at iba't ibang personalidad na kabilang sa ASEAN Business Advisory Council sa Pilipinas. Sa susunod, yung mga lalo na yung mga malalaking event sa iba-ibang probinsya, hanggang kaya ng budget namin, gagawin namin to para ma-promote ang mga produkto ng Agrarian Reform Beneficiaries. Pahayag ni Secretary Estrella na nararapat lamang na ilunsad ang trade fair sa iba't ibang panig ng bansa, partikular sa mga urban areas para nang sa ganun ay mas matulungan ang mga magsasakang maibenta ang kanilang dekalidad na produkto. Sa kabilang banda, aminado ang kalihim na kulang pa ang Pilipinas sa planting materials kumpara sa ibang bansa, kaya mas nagiging progresibo ang agricultural sector ng mga ito. Now, ano rin ang problema natin? Bakit tayo na-overtaken na ng ibang countries? Kaya tayo na-overtaken, kulang tayo sa planting materials. No? Meron nga tayong napoproduce, pero it's not being done correctly. Bunsod nito, inuumpisahan na ng ahensya ang pakikipag-ugnayan sa mga magsasaka upang masolusyonan ang problemang ito para na rin sa mas disease-resistant at sagana na mga pananim. Samantala, patuloy naman ang pagtulong ng DAR sa pagbibigay ng financial assistance at loan sa mga magsasakang benepisyaryo, lalo na sa mga apektado ng mga nagdaang kalamidad, ayon yan kay Land Bank of the Philippines Executive Vice President Maria Celeste Burgos. So we provide support particularly for these ARBs or the ARBOs na affected ng mga calamities or nagkaroon ng mga pests and diseases. So we provide the necessary financial support in terms of acquisition of machineries and even for the mga providential loans. So we can provide up to 10,000, so lalo na doon sa mga nasalanta ng mga bagyo at iba pang kalamidad. Samantala, layunin ng trade fair na ito na mas palakasin pa ang kabuhayan ng ating mga ARBOs at maipakita sa lahat ang tatak na gawa ng isang Pilipinong magsasaka. Jovi Rodriguez, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Nasungkit ng mga kinatawan ng Pilipinas ang 4 na medalya sa ginanap na World Skills Asia Taipei 2025 itong November 27 hanggang 29. Nahiwinan na Abraham Badar, Roniel Arriesgado at AG Docaiso ang bronze medal in mechatronics at medallion for excellence in cooking. Habang nakamit ni na James Hayago at Hana Kaintik ang silver medal in graphic design technology and electrical installation at Best of Nation. Nagpaabot naman ng pagbati si TESDA Secretary Jose Francisco Benitez sa mga nagwaging kalahok sa kompetisyon. Mula sa Mocha Moose nitong taon, Cloud Dancer naman ang opisyal na Color of the Year sa taong 2026 na inanunsyo ng color expert at global color authority na Pantone. Ang Cloud Dancer ay billowy o lofty white neutral na may feeling of serenity at sumisimbolo bilang kapayapaan sa maingay na paligid ayon sa Pantone. Bukod sa calming influence ng naturang kulay, nagbibigay rin umano ito ng relaxation at focus upang makapagpahinga mula sa pag-iisip at pagkamalikhain ng ating mga utak. Dagdag benepisyo ang handog ng Philippine Olympics Committee para sa 1,600 Filipino athletes at coaches na lalahok sa Thailand SEA Games 2025. Kabilang dito ang dagdag na 6,000 pesos na allowance, 18,000 pesos na Christmas bonus, specialized National Athlete Mabuhay Miles Card at custom visa card. Nakikipagtulungan din ang ilang pribadong sektor para sa mas maayos na kapakanan ng Filipino sports representative.
At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, publiko, pinag-iingat laban sa peking gamot at bakuna na naglipana online. Cavite Representative Kiko Barsaga, kinaharap ang 60 days suspension. Pamumulitika sa ayuda, isinusulong na ipagbawal. Investigasyon sa budget insertions tinutukan ng Kongreso. Dagdag benepisyo handog sa mga atleta at coaches na lalahok sa SEA Games. Cloud Dancer, kinilala ng Pantone bilang Color of the Year sa 2026. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong linggo. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/Golden Nation Network. At mag-subscribe sa aming YouTube account, youtube.com/@Golden Nation Network. At 19 days na lang, Pasko na. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force.